Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw, Mark Narboneta here. Christian Isguera mga ka-Wonder, bumanat na naman. At okay lang kung si Atty. Claire yung binabanatan niya, no? Pero mga ka-Wonder, dinadamay niya rito yung mga vloggers, mga BBM vloggers, no? Na tinawag niyang trolls, no? Kasi, of course, journalist siya, dapat kailangan niya munang i-verify yung mga sinasabi niya. So may mga nakita na naman tayo rito sa mga pinagsasabi ni Sir Christian Isguera na isang mahusay na journalist, ano? Kaya bibigyan natin ng reaction yung mga sinabi niya. Bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click niyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon. Piliin niyo yung all, marami pong salamat. So meron tayong kinuha, hindi natin tinapos yung video kasing haba eh. Ito po yung magiging reference natin and then from time to time, reaction na natin kada post. Actually, medyo nasusuyan ako pag-usapan to, pero ito, last na, no? Kasi kanina nakita ko, kinontent naman pala ako ni Yusek Claire Castro. Na, ito seriously, no? Walang halong sarcasm whatsoever. Bakit ako pinag-aaksaya ng panahon ng Malacanang? Di ba? Kumaga, napikon sila rin sa kritisismo ko, di ba? Sinabi ko, kung mapalusutan ka sa budget, ang matinding insertion, di ba? Either in term na ayaw nila, or kasabot ka. Okay. Okay sila magalit. Although dapat mas mahaba ang PC nila dahil sila yung nasa gobyerno, hindi po ba? Hindi sila pwedeng... So yun sabi ni Sir Christian, ano? Dapat daw mas mahaba yung PC, hindi sila pwedeng, mamaya tuloy natin kung hindi pwede, siguro hindi pwedeng magalit. Well, yung pag sinasabi mong hindi ka pwedeng mag-react, no? Sinasabi mong PC, ano ba yung sinabi niya? Tapusin natin. Katulad ng ordinaryong Pilipino. Dahil sila yung nasa gobyerno, di ba? Dapat expected naman nila yung criticism. Ayun, hinahanap. Kapag ng resibo, pinaliwanag. Ngayon, sabi, expected yung criticism. Okay, natural naman yun. Yung criticism sa gobyerno, tanggap naman yun eh. Pero yung sasabihan mong either tanga or kasabwat, yun yung sinasabing below the belt. Kaya hinahanapan siya ng resibo doon sa sinasabi niya. In fact, sinasabing, mamaya may term siyang pikon, ano. So, kaya nagre-react sa kanya etong si Atty. Claire dahil, of course, one time na-interview niya yan. At yung mga na-interview niya rito, talagang mga kilalang tao. And that gives him a leverage para pakinggan at para pagtuunan. No? Kaya yung sinasabi niyang nag-aaksaya is parang medyo false humility mga ka-Wonder. Alam natin umabot na siya ng 700,000 plus at marami siyang audience. At yung masasabi niya mga ka-Wonder, nagkakos ito ng impact sa taong mga nakikinig sa kanya. Diba? Yun yung point dun eh. No? Yung sinasabi niyang ayaw niyang gamitin influencer siya. Whether he likes it or not, nakaka-influence siya sa tao dun sa mga sinasabi niya, no? I can explain again the budget process to all of you. Pero sa akin, parang medyo weird lang na pinag-aaksayan ako ng oras ni Yusek Claire Castro. And mukhang ito nangyayari, di ba? Nirarally niya yung mga trolls in favor of the president, yung mga... Ayan, yung term niya, mga ka-Wonder, no? Nirarally niya rin yung mga trolls. No, tinawag niyang trolls. Hindi ba pwedeng they can decide? We can decide for ourselves. No? Kasi parang isang katawan ng tao yan eh. Tinapakan mo yung kamay, yung sabihin natin, yung kunyari sinakal mo yung leeg o kaya binatukan mo, na siyempre magsasakay aaray yung buong katawan. 'Di ba? Yun eh, hindi na kailangan sabihin nirarally mo, parang kino-coordinate mo yun para mag-react at pagtulungan ka. 'Di ba? Kasi nakaka-offend yung term na sinasabi mong trolls. No, kasi pag sinabi mo yung trolls, mga ka-Wonder, ko i-research niyan, very, para sa amin, offending yung word na yan. No? At yun yung ginamit niya na parang nirarally niya raw ito para pagtulungan siya. Well, yun nga, no? Pinagtatanggol natin yung nakikita natin nakakatulong sa ating bansa. Mamaya may mga sinabi pa siya, hindi tayo makapagbigay ng reaction, no? Hanggat di natin naririnig yung sinasabi niya. So, nagre-react tayo para ipagtanggol si PBBM dahil siya po ay pinaniniwalaan nating malaking na itutulong sa ating bansa, mga ka-Wonder. Vloggers na kakampi nila, talagang nirarally niya eh. Diba? Against me. Ako yung single target eh, no? And what does that say about Yusek Claire Castro? Hindi nyo naisip yun. Diba? What does that say about her? O ngayon, sinasabi niya, what does it say? O what does that say about Yusek Castro? Kumbaga parang meron siyang iniiwan doon sa mga subscribers niya na kumbaga nakakababa ito ng kanyang credibility, ng kanyang personality. Tandaan mo si Yusek Castro ay part ng
ng kumbaga pinaka-press corps siya. Nagbibigay siya ng information. Lahat po ng pumapasok sinasala niya at kailangan niya ipagtanggol ang Pangulo. Alam mo yan dapat, Sir Christian, dahil media ka. Diba? Kaya wag kang magtaka kung bakit nagre-react sa'yo. Diba? Alam nga namang si PBBM nga tumahimik, hindi pumapatol eh. Meron siyang mouthpiece. At yun ay si Yusek Claire. At wag mo sabihin na what that makes her irrelevant yung question mo, Sir Christian, dahil lagi ng posisyon niya. Malakanyang press corps siya. Siya ay nagbabalita. At pag may nagtanong sa kanya, siyempre pagtatanggol niya rin. Nakakarating sa kanya to eh. Kaya nagbibigay siya ng opinion at reaction sa'yo. Kaya kinontent ka niya. Yung pagkakakontent niya, doon po yan sa kanyang YouTube channel. No? Doon kanya kinontent. Pwede niya rin gamitin yung platform niya kung tinanong siya Well, yun po yung kanyang content Ano niya yan YouTube channel niya yan. At pwede kanyang i-content doon. Kahit sabihin mong press corps siya. Pero that time na kino-content ka niya, hindi po siya bilang press corps, bilang Claire Castro siya na may sariling YouTube channel. Attorney Claire Castro. No? At yung sinasabi mo kasing nirarally yung mga troll, di ba? Sa tingin mo, hindi magre-react yung mga loyalista dyan? Of course, magagalit sila sa'yo. Kaya nga nabawasan yung subscribers mo na, di ba? Nagalit sila. Position niya tapos gagamitin niya yan, di ba? Tinitwist pa na minamaray ko yung presidente. Minamaray ko unang-unang bilyonaryo yan. Marcos yan. Sino ako para maliitin yan? Hindi po ba? Laki sa yaman yan. Nag-aral sa Oxford yan. I think pati Princeton. Masarap ang kinakain yan. Wala akong panama dyan, di ba? Sa akin lang. Doon pa lang, medyo hindi mo alam kung sarcasm o satire, no? Itong magsalita kasi si Christian Esguerra, kilala nyo na. No, yung sinasabi niya is sometimes opposite yun. Opposite yun, mga ka-wonder. Yung sinasabi niyang binamaliit niya ba ang Pangulong Marcos, sa tingin niyo, mga ka-wonder, ang pagmamaliit, it comes in many faces. Maraming mukha ang pagmamaliit. Hindi mo sinasabing mag-aral sa Oxford, sa Princeton. Alam naman natin na binabash si PBBM patungkol dyan Diba? Masarap daw kinakain, ba't ikaw hindi mo masarap kinakain mo? Diba? Doon pa lang parang maging realistic ka kung magsalita ka. Kasi very superficial yung tunog No? Sasabihin niya, minamaliit niya. Oo, minamaliit mo. Sabihan mo tanga yung isang tao isang form na pagmamaliit. Diba? Pag sinabi mo tanga, dinigrade mo yung kanyang intelligence. Diba? Tapos sasabihin mo wala kang panama. Kasi bakit? Narinig mo siguro, nabasa mo yung mga comments. Na bilang Pangulo si PBBM, ikaw isa kang YouTube vlogger ka na lang ngayon. Dating journalist. Na sinasabi nga, vlogger ka na lang. Yan ang binabanat ng mga nakikinig. Vlogger din naman tayo. So, hindi yun ang point dun. Yung pagmamaliit mo sa tao. No? Wala naman nagmamaliit. Kagaya namin, hindi ka namin pwedeng sabihin vlogger ka lang. Kasi vlogger din kami. Alam namin, na malaking impact at influence yung ginagawa natin. Kaya yung sinasabi mo, lumalampas sa bibig mo, malakas din ang influence niyan sa mga nakakarinig sa'yo. Kaya sinasabi mong minamaliit, oo, minamaliit mo. Sabihan mo bang tanga? Hindi ba form ng pagmamaliit yan? Dapat alam mo yan, dahil journalist ka Di ba? Yung sabihan mong tanga yung isang tao, isa form ng pagmamaliit. Ikaw sabihan kang tanga, masasaktan ka, hindi. Di ba nasasaktan ka? Bakit? Kasi alam mo, yung word na yon is degrading. Di ba? Tapos sasabihin mo, wala kang panama. Siguro, totoo naman, wala kang panama. Presidente yung kausap mo Di ba? Tapos sasabihin, masarap kinakain. Parang hindi ka naman kumakain ng masarap. Huwag tayong medyo kaplastikan yung ating sinasabi. Dapat maging realistic tayo kapag nagsasalita tayo sa tao. Kasi yung mga mangmang, sasakyan ka. Pero pag yung matalino, nababasa at nadidetect yung sinasabi mo. Ismo ko. Hindi niya natanggap, that's fine. Pero para i-rally yung buong troops nyo, di ba? Yung mga trolls ng Malacanang, yung mga vloggers nyo. Nababasa ko naman yung ginagawa ni Yusek Claire Castro dito. Parang pina-fire up niya lalo yung situation para magalit sa akin. Pero, alam nyo, ang unang naringgan namin ito, hindi naman si Yusek Claire, si Top 1. At sunod-sunod na, si Yusek Claire, nabalitaan niya rin yan, no? At na ginawa niyang content. Nagkataon lang na taga Malacanang siya. Pero wag mo i-focus sa kanya. Kasi maraming bumabanat sa'yo dahil sa sinabi mong very demeaning sa Pangulo. No? At yung sinasabi mong nirarally niya yung mga trolls ng Malacanang at yung mga vloggers. Para kasing sinasabi mo na walang sariling desisyon yung mga content creators na sumusuporta sa Pangulo. No? Gaya nga ng sinasabi ko sa'yo, tapakan mo yung hinlalaki sa paa. Aaray yung buong katawan. Ganun ang nangyari. Since we see PBBM, na talagang ginagawa niya naman yung lahat para mapabuti yung bansa natin.
no? Magsasalita ka ng ganun, no? Sasabihin mo pang tanga. Siyempre, sino ba namang hindi magre-react? Logic lang kung gagamitin natin yung common sense. Di ba? Nagkataon lang kasi na taga Malacanang si Yusek Claire. At sinasabi mong nirarally niya, nagkakataon lang mga ka-wonder na alam naman natin, sikat kang di ba? Content creator. Kaya napapanood yung mga sinasabi mo. At doesn't mean na manggagaling yun kay Attorney Claire. Narinig yun sa iyo. Actually, yung mga sinasabi mo na nagpaparinig naman na ako matagal na Hindi ko lang mabanatan ka kasi nga bakit? Dahil nga nakikinig pa ako sa iyo, nanonood ako sa channel mo, to be honest. Hindi dahil sa isa iyo dahil dun sa mga ini-invite mo na nakakakuha tayo ng information. So yun lang yung dahilan, no? Tuloy natin. Isip, dito sa ginagawa ni Yusek Claire Castro tsaka ng mga kaalyado niya, kung ang kalaban niya yung mga Duterte, hindi ako galit sa mga Duterte personally o dito kay Marcos o President Marcos personally. Kung napapansin niyo, tinututukan ko rito issue, no? Pero dito sa ginagawa nila, don't you think this actually favors your enemy? Yung mga Duterte, yung ginagawa niyo? Tama yung salita niya, no? Naguhugas na siya ng kamay. Hindi pa tapos, meron pa yan. Sabi niya, tinututukan niya yung issue. Tama naman. Pero kasi nga, bilang pagtutok mo sa issue, dapat wala ka na yung sinasabing mga, may term dyan, na narinig ko kay Senator Dick Gordon yung mga sinasabing, may term na nagdadagdag ka pa. You're adding value dun sa mga extra value sa sinasabi mo. Nasasabihin mong tanga, kasabwat, kaya nga hinaharapan ka ng resibo Di ba? Okay lang yung criticize mo. Pero pag wala kang ebidensya sa sinasabi mo, edi dapat wag mo sabihin. Di ba? Kaya yan, nagre-react yung mga content creators laban sa'yo. Online hate train against me. Yun something to think about, no? At saka sa dami na importanteng dapat pag-usapan, talaga ako na naman yung topic ni Yusek Claire Castro. Ito napansin nyo, ito topic ko to di ba? Kasi importante to. I know this is a very important issue. Itong mass school shooting. So dapat pag-usapan ito. Kahit hindi ganun karami yung nanonood kumpara sa politika, kung napansin nyo, pinag-uusapan natin ito. Parang before, di ba? Meron akong separate playlist about the Bangsamoro. Hindi siya sexy topic kasi alam ko, hindi masyadong nakikialam yung mga outside of BARM dyan Pero lagi ko siyang dinidiscuss dahil importante yan. I know that's very important for all of us. Anyway, siguro ito mas nagre-reveal to ng character doon sa mga namamahala sa atin para pag-aksayan pa ng panahon nito, di ba? Umay na At least, di ba? Kaya na po humusga, no? Kung how that revealed certain things about certain people. At least nagkaalaman tayo. Meron troll ang Malacanang, no? Dami. Marami silang mga vloggers. At least nagkaalaman, no? Naglabasan Okay, sabi niya, inulit niya ulit yun. Siguro third time o fourth time, nire-reiterate niya, no? Kasi gusto niya ipakita rito na parang parang masama yung ginagawa sa kanya. Kasi nga, nag-joint force naglabasan daw No? Naglabasan. Ay, alam niya naman na maraming supporter ang Pangulong Marcos. Common sense lang. Diba? Kasi parang dinadala niya rito si Attorney Claire yung parang nagkukumpas. Hindi nga. Hindi naman siya una na rin ganyan Diba? At akala niya kasi kada react ni Attorney Claire, sasabay itong mga vlogger. Parang sinasabi niyang walang independence, walang sariling channel itong mga vloggers. Diba? Napaka-irrational niya. Diba? Ito, may binanggit pa siya rito. Yun, gamitin nyo na lang doon sa kalaban nyo. Kasi yari kayo sa 2028. Actually, yari tayo, pati ako, di ba? Sa dami ng mga kritisismo ko sa mga Duterte. Sa tingin nyo, palalampasin nila yan pag sila yung nakabalik sa kapangyarihan. Lalo siguro kayo nasa gobyerno. Diba? So, you have to focus on the real enemy, kung ano talaga yung sino yung hindi nakakabuti sa bansa. Yan. Kinain niya yung sinabi niya. Sabi niya, actually, yung tutok daw sa kalaban niyo, and then bigla siyang kumambyo. Kasi bakit? Kasi gusto niya i-push lahat Itapon lahat sa mga, dito kay Attorney Claire. No? Na yung, kumbaga, maganda ka, darating yung kalaban mo, pera pa yung ad hominem niya, no? Yung sinasabi niyang, what that makes Attorney Claire. No? Kasi nga, bilang nasa PCO, no, nagsasalita ng ganyan, taga Malacanang, kumbaga, kinu-question niya yung credibility nitong si Attorney Claire na nakaposisyon sa Malacanang. No? At sabi niya nga, umanda kayo, yari kayo. No? Parang ini-intensify niya. No? Nalagot kayo, babalikan itong si Sara. Samantalang may mga content siya.
tinatanong niya dun sa mga resource niya na sinasabi nga na beatable si Sara, no, hindi maaling hindi na yan makaupo, sira na yan. O kung hahabo. Kumbaga parang hindi rin siya masyadong nagtitiwala ba sa mga resource niya. No, may mga opinion kasi diyan na nagsasabing beatable si Sara at yung mga survey hindi naman ganun kalakas. Totoo yan. No, o maaring nasisira na yung bilang ni Sara. Opinion niya ng mga ini-interview niya eh. 'Di ba? Pero dumalabas tuloy na parang hindi siya naniniwala do sa mga 'yon. Na parang alam niya na baka manalo itong si Sara Duterte. 'Di ba? 'Di ba? Ngayon kaya ka pinagbibintangan na DDS ka na ba dahil alam mong mananalo si Sara at babalikan ka? 'Di ba? At ito pa yung sinabi niya, let's focus on the real enemy. Yun pala eh. 'Di ba? Habang yung mga dilaw, pink, ay nagkakaisa at yung pula, kasi alam yung tunay na kalaban. And then ikaw, babanat ka, kagaya nito, ito lang yung in-interview si Sandro Marcos, kasama si Senator Edu, at tuwang-tuwa nga sila dahil for the first time sinabi ni Sandro, itong sinabi ng mga Duterte, na kanila yung executive secretary, kanila yung Senate President, kanila yung House Speaker, kanila yung Department of National Defense. Biruin mo, ang sarap ng usapan. And then papasok ka all of a sudden, huwag kalilimutan, Marcos ka pa rin. Yung kumbaga, kulang na lang sabihin mo yung history, kumpletuhin mo eh. No? Anong tawag doon? May term doon eh. Na yung sa kalagitnaan ng kasayahan, no, yung pa-maximize na, ibigla mong sisirain. Di ba? Tapos sasabihin mo sa amin, let's focus on the real enemy. Ang galing, di ba? Kaya minsan eh, ang pagiging content creator, dapat sensitive ka rin sa sinasabi mo. Kasi bakit? Babalik din sa'yo eh. Pag sinabi mo, at then, kagaya niyan, let's focus. Yun pala eh. Ba't binabanata mo si PBBM? Hindi tuloy, kaya nga nang napanood kita noon, hindi ko maintindihan kung saan ka mapupunta. No? Alam mo na tinutuligsa mo si Sara. At pinupuri naman ng mga kausap mo si PBBM. Samantala ikaw, binabanata mo rin si PBBM. Saan ka pupunta? Alam ko na. Di ba? Di na-expose na dilaw ka. Di ba? Sasabihin mo, non-partisan ka. No. Nahalata naman ng tao, Sir Christian. Huwag na tayong magpakunwari. Maging real talk tayo sa sinasabi natin. Kasi kung hypocrite ka sa sinasabi mo in front of your camera, no, whether cellphone yan or DSLR, ano man yung gamit mo, at yung microphone mo, no? Naririnig, nakaka-influence ka. Kaya wag tayo maging hypocrite doon. Dapat maging realistic tayo, no? Sabihin natin, let's focus on the real enemy. Correct. Diba? Ba't binabanata mo si PBBM? Is he the real enemy? Yan ang tanong. Diba? Okay, anyway. Sabi niyo na akong pasikatin, Diyos ko eh. Si Yusek Claire, talagang laman na naman ako ng podcast niya eh. Baka itong sinasabi ko, ikakat niyo naman, tapos magko-comment na naman kayo bukas. Exactly. Ito na yung ginagawa namin. No, ito na yung ginagawa natin ngayon. No? Sabi niya, last na. Sabi ng mga ibang vloggers, last na rin. No? Kasi bakit? Naawa na rin sa kanya kasi nga, nababawasan na yung subscribers niya. Ayaw naman natin ng ganun kasi we support naman yung mga vloggers. Pero kasi siyempre, dapat nasa lugar tayo. Ikaw na nga mismo nagsabi, let's focus on the real enemy. Habang tinutulungan natin yung Pangulo, pati nga yung mga dilaw, wini-welcome ni PBBM, nakaupo sa kabinete niya. Si Chris, binisita si First Lady, talagang maayos. Ngayon kung gusto mong bumanat sa issue, wag ka nang bumanat ng degrading, lumagpas ka na. Sasabihan mo pantanga. Questionin mo lang, no? Kasi ikaw yung tipo na nasa kalagitnaan ng kasagsagan ng kung sige, sulong kumbaga sa gera, parang ganun. Tapos bigla kang magdi-discourage sa mga tao. 'Di ba? Kaya talagang madi-disappoint, magagalit sa iyo. Yun lang ang point doon, Sir Christian. Sabi mo last na 'to. Tingnan natin kung meron ka talagang last pa. Well, anyway, yun lang po, no, hindi natin tinapos yung iba niya kasi yun yung mga finokus lang natin sa mga sinasabi niya. Na of course, sabi niya hindi niya binababa o nilalait, which is hindi naman talaga totoo. Sa pananalita niyang sinabihan niyang TINGA yung Pangulo, kasabot, hindi pa panlalait yun. At yung sinasabi niyang nirarally ni Claire Castro, yung mga vloggers, yung mga may trolls daw yung Malacanang. No, parang wala namang trolls o wala namang grupo. Sabihin natin, wala bang grupo yung bawat partido? Meron yan. Tinawag mo lang na troll kasi bakit? Para kasing orchestrated, coordinated, na pag sinabing ganito, babanatan. Akala mo, ganun, na, oy, banatan natin si ganito. Ako magpapatunay sa'yo, wala po nag-uudyok sa akin. This is just my content because I just encountered, just came across itong video mo sa aking laptop, dito sa aking cellphone. At hindi ko nagustuhan. Yun dahil kasama ako eh.
sa mga vloggers na nagtatanggol. Huwag na natin sabihin nagtatanggol dahil Maka Marcos. Nagtatanggol dun sa taong nakikitaan namin na gumagawa ng mabuti. Compare dun sa nakaraan, mamili ka. Di ba? Nakita mo ginagawa ni PBBM lahat. And then sasabihin mo, let's focus on the real enemy. If you know who the real enemy is, doon ka mag-focus. Huwag ka nang bumanat kung kani-kanina. Di ba? Kaya nag-react yung tao sa'yo. At sasabihin mo orchestrated. Sasabihin mo nagrarally laban sa'yo. Kala mo diniktahan. Ay, di ba? Dapat meron kang proof dyan. Journalist ka eh. Di ba? Mahusay kang journalist eh. Dapat meron kang verification first. Ganun lang yun. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong reaction na naman or strike back nitong si Christian Esguerra dito sa mga loyalista, sa mga vloggers na nakaka-offend. No? At sinabi niya rito na focus on the real enemy. Pero bakit niya binabanata ng Pangulo? Is PBBM the real enemy? Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.